mas gusto mo, bro? Yeah, go bro. Cup. Practice. Lord, we touch you today. Lord, we touch you today. You gave us your love. You gave us your love. Lord, we touch you today. Mas okay bro. To live is to die, is to love, is to cry. To live is to love with all your heart. To live is to walk and to talk in your walk. And to live is to sing in your love. Amen. New commandments I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another as I have loved you. By this shall all men know you are my disciples, if you have love one to another. By this shall all men know you are my disciples, if you have love one to another. Go. One. Mabuhay katotohanan ating pag-uusapan. Kap. We are We are now celebrating celebrating the feast, the solemnity of of Saint Joseph, patron of the the Church. Universal Church. We are Amen. here in the parish of Saint Joseph, Haifa, Israel, Amen. preparing for the Holy Mass. Isang magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa buong mundo, sa lahat ng mga viewers natin. Muli, nandito naman po tayo sa ating YouTube channel. Live tayo ngayon at sa ating Facebook page, Katotohanay Ating Pag-Usapan. At ngayon, sa madaling araw na ito, itong mga kapatid na ito ay magbibigay naman ng ebanghelyo sa madaling araw. At magninilay po tayo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay kinuha na pagninilayan natin sa Juan 13, 1 hanggang 15. Ito po ay Ebanghelyo araw ng Huwebes. At ngayon, pagninilayan natin ito sa madaling araw na ito, araw ng Biyernes, dito sa Pilipinas. Kasama ko sa kabilang linya, yung kapatid natin sa US, Brother Yor. Kapatid natin sa Israel, Brother Romel Tim Revilla. Kapatid natin sa Cebu, Brother Saldi, at kapatid natin doon sa Canada, Brother Romy. At bago tayo mag-umpisa mga kapatid, as usual, tayo muna ay manalangin. At ito ay ililid sa atin ni Brother Romy, yung prayer natin. Brother Romy? Sa nama ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord God, thank you so much for Lord for this very moment, this opportunity to gather in your name, O Lord God, through Zoom or virtual, O Panginoon. Alam po namin na walang imposibleng bagay sa iyo, O Lord God. Kaya sa mga sandaling ito, sa oras na ito, at sa araw na ito, Panginoon, ang araw ng paghugas ng mga paa ng iyong mga disipulo. Alam po namin, Lord, na we are not worthy to stand before you, O Lord God. Clean us, O Lord God, our sin, lahat ng aming mga pagkakamali, pagkukulang sa iyo, O Lord God, upang maging karapat-dapat kaming maging lingkod sa iyo at maging karapat-dapat kaming maghayag at mag-share ng iyong mabuting balita upang lahat ng makaakinig ay ito'y magiging daan sa kanilang matatag at matibay na pananalig sa iyo, O Lord God. Lord, ang lahat ng ito inaangkin namin, Lord, na sa araw na ito
ang 100% ng tagumpay sa pangalan ng dakilang banal makapangyarihang pangalan, O Lord God. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom thy come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this Give day Give us this our day daily our bread, daily bread, and and forgive forgive us us our our sins, trespasses, as as we we as we forgive forgive those those who who sins trespass against us. against us. And And lead lead us us not not into into temptation, temptation, but but deliver us deliver us from from evil. evil. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy 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 Mary, 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 Mother of Mother of God, Mother God, of pray God, for us pray for sinners, sinners, now and now at at the the hour hour of of our our death. death. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the As As it it was was in beginning, the in the beginning, is is beginning, now, now and and now ever and ever, shall be, ever world shall be, without without end. end. Amen. without end. Amen. Thank you so much, Lord. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. And the Holy Amen. Spirit. Amen. Okay, Amen. muli magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa buong mundo, sa lahat ng dako ng mundo, saan man maabot ng programang ito. At ngayon ay pakinggan po natin si Brother Soldi Sumingid, yung kapatid natin, sa pagbigay niya ng ating ibanghilyo sa araw na ito. Magandang umaga, hapon, gabi sa lahat kung saan man tayo sa sulok ng mundo. Napasalamat ako muli na nagagalak ako na nakasama ko naman ang aking mga kapatid na kasama ko sa program ngayon sa Ebanghelyo sa Madaling Araw. Maraming salamat sa inyo na nakasama ko ngayon ko kayo ngayong araw na ito. At sana yung mga nakikinig sa atin ay madagdagan pa ang kanilang mga kaalaman. Thank you, Lord God, sa lahat. God bless us all. Sige po, at yung gospel po natin. Diretso na lang bro, Salve. Hindi na mag-read. Mamaya na. Mamaya na Pag-isip pag ka na. nag-sharing na, mag-greet siya muna. Pasa na pala Diretso ako na. ito pala yun. It's okay. Nag-read God's ako. first. Ikaw na. Share ko muna. Paano na pala yun? Advance. Tayo. Na-alert kasi ako. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay kita ba yung verse? San Juan, chapter 13, 1 to 15. Parang Tama ba yung ano ko, bro? Yes. It's okay. Bisperas noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating ng panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya ang hanggang sa wakas. Sa panahon ng hapunan, inilagay ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote ay pagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Nalalaman ni Jesus na ibinibigay na ang Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya ay tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa planggana at sinimulang hugasan ang mapaa ng mga alagad at pinunasan at ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Pagkalapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito, sabi niya, Panginoon, kayo ba ang naghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa, ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa atin. Dahil dito, sinasabi ni Simon Pedro,
Kung ngayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Dahil kilala ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanyang mga paa, muli niyang isunuot ang kanyang balabal at nagbalik sa hapag. Siya ay nangusap sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga iyon. Dahil akong Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Okay. At ngayon, dadako tayo sa ating reflection para sa madaling araw na ito. Dali, ayusin ko muna yung... Okay. Uunahin natin yung ating kapatid na nasa Canada. Kapatid na Romy. Greetings at reflection po. Praise God. Good morning. Good morning sa Pilipinas dahil alam ko sa Pilipinas ngayon ay madaling araw. So tunay nga po nga napakadakilang ating Yahweh sa US, katulad din sa amin dito sa Canada is good afternoon. So napakadakilang ating Yahweh El Shaddai dahil kahit man diyan sa Pilipinas, nila ni Brother Romel, nila ni Brother Salde, at yung nasa Pilipinas ay nagtiyaga talagang gumising ng maaga para lang sa ating Panginoon upang magnilay-nilay sa salita ng ating Panginoon. Napakaganda po ang gospel po natin ngayon na binasa po ni Brother Saldi. It is amazing gospel because it's about the washing feet of Jesus' disciple, yung paghugas ng paa ng mga disipulo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng paghugas ng mga paa? Imagine ang ating Panginoon, siyang ating Panginoon at siyang pinaka-head ng kanyang grupo, head of the 12 disciple of Jesus Christ. And then, the Last Supper, nandoon po hinuhugasan po ang mga paa ng kanyang mga disipulo. So, sa kaugalian kasi, in Jesus' time, sa mga Hudyo, ang paghugas ng paa is an act of slave. Ito'y gawain ng mga ano ba yun, yung slave, yung ano ba yung sa Tagalog na slave, yung katulong. Alipin. Alipin. Nakuha din ni Brother Yor. Alipin. At sa kapanahunan kasi ng ating Panginoon, dahil na yun ang kaugalian ng mga Hudyo nga maghugas ng mga paa, dahil sa panahon na yun, ay marurumi dahil hindi pa naman uso noon ang mga sasakyan at hindi karamihan noon, lalo ng ating Panginoon, nung na nangangaral siya, ay naglalakad lang po sa disyerto. So, talagang kanilang mga paa, nandoon yung dumi. Kaya ang kaugalian ng mga Hudyo nga maghugas ng paa. Lalong-lalo na po yung kaugalian niya, yung kautusan nila nga bago kumain, maghugas ng kamay, di ba? Dahil nandoon yung sign of dirty or yung karumihan. So sa ating Panginoon, ano bang ibig sabihin ng ating Panginoon? Bakit hinuhugasan niya? Kung tutuusin, siya na nga ang dapat paglingan. Kasi ang ating Panginoon is a sign. Yun nga, nabanggit ko nga, ang paghugas ng mga paa ng Panginoon sa kanyang mga disipulo is a sign of humility and servanthood. Kasi ang kababaan ng loob ng ating Panginoon, nais niyang tularan ng kanyang mga disipulo. Kasi minsan ang kanyang mga disipulo parang nagkupitinsyahan. Natandaan niyo ba sa Bible yung dalawang magkapatid kasama ang kanyang ina na nakiusap pa nga sa ating Panginoon kasama ang kanilang mga ina, "O Panginoon, pwede ba pagdating mo sa langit, itong isa kong anak, paupuin mo sa kaliwa, itong isang anak ko, paupuin mo sa kanan." Halos ang mga kanyang mga disipulo ay kanya-kanyang gusto nilang makaluklok sa malapit sa ating Panginoon. So nagpapataasan puro sa ugali din natin, kahit tayo mga Kristiyano at mga Katoliko, nandoon po yung kataasan po natin. Kaya nais po ng Diyos na siya ay tularan sa kanyang kababaan ng loob.
humility, kasi ang paghuhugas ng paa isang gawain ng mga alipin. At yung servanthood naman, yung paglingkuran, kasi sabi nga niya, hindi siya pumarito sa mundo upang paglingkuran, kung hindi maglingkod sa kanyang mga tupa. Amen. So napakadakilang ating Yahweh El Shaddai. At saka yung isa pang reflection po ko sa gospel po natin ngayon, pagmamahal. Dahil kapag hindi mahal ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulo at tayo, hindi po niya magawa na magpasakit sa krus upang sa ating mga kasalanan. So pagmamahal. At saka yung tinatawag na cleansing nga. Kasi sabi nga ni Pedro, kung balikan natin ang John 13, verse 8, sabi nga ni Pedro, sinabi sa kaniya ni Pedro, huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sumagot si Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Imagine, brothers and sisters, at ano bang sinabi din ng gospel natin ngayon? Sinabi ng ating Panginoon na dahil siyang naghuhugas ng mga paa ng kanyang disipulo, dapat din tayo huhugasan din natin ang mga paa ng ating kapwa. It meant to say, tayo ang magiging dahilan, o tayo ang magiging bahagi at maging instrumento nga na magkakaroon sila ng repentance upang sa pamagitan ng kanilang pagbalik loob sa ating Panginoon, through the repentance o pagbalik ng ating mga kapatid sa ating Panginoon, yon mahuhugasan at magkaroon sila ng kalinisan sa kanilang kasalanan upang mapabilang sila sa kaharian ng ating Panginoon. Yun lang po, dahil alam ko maiksi lang oras natin ngayon. Okay, maraming salamat kapatid na Romy. At ngayon, pakinggan din natin yung kapatid natin sa Israel. Kapatid na Romel. Magandang umaga dyan sa inyo sa Pilipinas. Maraming salamat Bro Romel Palma. Magandang araw dyan sa Amerika. At sa mga nakasubaybay ngayong araw sa atin sa Facebook at sa YouTube, blessed day. At Good Friday na dyan sa Pilipinas. Sa amin rito, sa Israel ay hating gabi. So wala, Good Friday na rin dahil sa mga Hudyo ay kasama na sa Friday ngayong sa hapong ito. So ang maganda yung nabanggit kanina ni Bro Romy, may lang ako dito sa gospel ngayon. English itong hawak ko kasi pasensya na nakuha ko itong kopya kanina sa Washing of the Feet itong gabi lang rito. So dito sa the devil had already induced Judas. So kung pag nilay-nilayan natin ito ay sa mga ibang talata sa ating Biblia mababasa na yung demonyo o si Satan ay nag-aaligid-aligid lang sa kung i-anuin natin sa ating sarili, binabantayan tayo ng kaaway natin kung saan siya makapasok, na kung anong mga kahinaan natin, doon siya magbigay ng kanyang mga advice kung anong gawin na kasamaan na magawa natin sa ating kapwa, minsan sa ating sarili, sa ating mga kamag-anak o pamilya. Napaka-dangerous itong kaaway natin at ma-overcome lang natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, ang pangalawa na kung nakita rito na pagnilay-nilayan, itong pagpakumbaba ng ating Panginoon. Dahil ang nabanggit niya sa katapusan na tularan siya, so sa panahon natin ay wala namang sa Pilipinas at dito sa ibang bansa
maliban lang sa mga Arab countries, nandun pa rin ang alipin at amo. So tulad sa atin sa Pilipinas, wala na tayong makita talaga na alipin. Kung mayroon man ay ilan lang. Ngunit sa panahon ng ating Panginoon, talagang mahigpit ang mga amo sa kanilang mga alipin. Yun nga po, kabaliktaran ang nakita ng kanyang mga alagad. Dahil ang pinapakita ng ating Panginoon ay mismo siyang, kung titingnan natin sa ating panahon ay kung ikaw ay nasa pwesto at may mga tauhan ka ay parang dapat ay siya ang pagsilbihan. Ngunit nakakaiba ang kaugalian ng ating Panginoon dahil ito ang kagustuhan ng kanyang Ama sa langit ay sa ating mga Kristiyano, lalo na sa ating mga Katoliko. So, magpakumbaba hanggang mahugasan ang mga paa ng kanya mga apostoles. Kung ihambing natin sa panahon natin, minsan ito yung mga kakulangan natin sa ating mga kasambahay, na kung mayroon tayong mga tauhan ay hindi natin ito madaling gawin. Ngunit sa pagdadasal at nilay-nilay ng mga kagustuhan ng ating Panginoon, sisikapin natin na ito ay magawahan o kung hindi man alipin ay yung utusan. So mayroon pa rin din ako rito nakita, ito yung paghuhugas ng paa. Tama yung sabi ni Bro Romy na sa panahon na yun, ay ang paa lang talaga ang pinaka marumi. Minsan nga sa pagbibiro-biro, mayroon pang marumi, pero sa totoo lang, sa sitwasyon rito sa Israel, tama, napakarumi talaga ang paa nila anong panahon na yon. Dahil ang lahat ng mga dumi sa daan ay maapakan nila. Ngunit dito sa binanggit din ng Panginoon sa gospel natin sa araw na ito, itong dapat natin pag nilay-nilayan, itong not all of you are clean. So, pag nilay-nilayan natin ito at magnilay-nilay tayo sa ating mga ginagawa, sa ating pamumuhay sa mundong ito, kung ano ba, kasali ba tayo rito? Dahil hindi maiwasan na tayong magkasala. So, mabuti nga ang ating simbahan ay nagbigay ng sakramento ng repentance. So napakapalad natin na nandito tayo sa totoong simbahan na itinatag ng ating Panginoon. At tinuturuan din tayo ng Panginoon na ito yung nakita kong palaliman natin sa kaugalian natin, dahil minsan matataas ang ating mga pride, minsan pag sinaway tayo ng ating kapatid na tayo may minsan mas magaling o marami tayong rason o nag-i-insist pa tayo, ayaw nating magpakumbaba at makinig sa ating mga kapatid. Ito yung mga bagay na minsan maraming mga
kamag-anak, pamilya ay pinaghiwalay dahil sa pride, ano, lalo na pag binanggit mo ang kanilang mga nagawang kakulangan o kasalanan. So yan po ang aking maibigay sa araw na ito. Magandang umaga po. God bless us all. Back to you, Bro Saldi. Romel, Romel ang host. nasanay ka na ha. Nasanay siya Sanay na sa... ako kasi sa kanyang programa daw. Kanina sinabi mo. Okay. Maraming salamat kapatid na Romel Tim Revilla ng Israel. At ngayon, pakinggan na natin si kapatid na Kapyor. Maraming salamat Bro Romel. Magandang umaga Pilipinas, magandang gabi Israel, magandang hapon US and Canada sa lahat ng nanonood. Parang nawala na akong masasabi kasi ang gaganda ng mga sinasabi ng kapatid nating dalawa. Pero ito siguro kunting ano na lang to. Sinasabi dito, babasahin ko rin sa English. The devil had already induced Judas, son of Simon Iscariot, to hand him over. So sa atin, i-reflect natin sa sarili nila, gagaya rin ng binasa ni sinabi ni Brother Romel Timbervilla. Ilang beses ba tayo in-induce ni Satan para gumawa ng kasalanan? So, ilang beses din tayo ba umiwas? Bawat minuto, bawat oras sa ating buhay ay talagang nandyan yung kalaban natin. Ini-induce tayo kahit nasa isipan lang. Nasanay siya. Diba? So, yan ay kung may kulang ka sa preparation to battle that inducing power of the devil, talagang mapapasakay ka niya sa bangka niya. So, sa atin, sa buhay natin, kaya dapat kailangan din natin na magdasal palagi kasi dahil ang kalaban ay kagaya ng sinasabi ng 1 Peter 5:8 ba yun, Bro Romel, na yung Yes. kalaban natin ay Yes. nasa paligid lang na handang kumain sa atin. So, kailangan din natin yan sa ating araw-araw na pamumuhay, yung depensa natin laban sa kanya. So, yung depensa natin dyan, yun yung panalangin. At nasabi rin ni Brother Rumi yung pagpakumbaba. Kasi dito sa gospel na itong ating Panginoon ay nagpakumbaba. He is given an example of humility na siya yung dapat na serbisyuhan kasi siya yung tinatawag nilang teacher ay siya dapat ang pagserbihan, but dito nakikita natin kung ano ka humble at saka pagpakumbaba ng ating Panginoon na siya mismo ang naghugas ng mga paa ng kanya mga disipulo. Sa atin naman, pag nilayan din natin, yung mga sinasabi ni Bro Romel at saka ni Bro Romy ay sa pagpakumbaba ay talagang sa ating buhay ay ilang beses ba tayo din nagpakumbaba. Sometimes may mga panahon na hindi natin ba na mapigilan na tayo rin ay ang hindi kayang tanggapin ang magpakumbaba, di ba? May experience din natin yan sometimes. Para bang masasabi na natin na yung ego mo ay tinatamaan. So pag tinamaan na yung ego mo, hindi mo na matanggap yung magpakumbaba dahil nangingibabaw sa iyo yung pride. Yun, yung isang kalaban na yan, yung pride. Pero pag handa ka dito sa mga kalaban na ito, hindi ito magwawagi. Manatili itong nasa sarili mong pagpakumbaba. Although na talagang yung kalaban ini-induce niya yung sige, hindi wag kang mag-give way. Do what you're doing. Sige, ikaw ang tama. Yun ang ini-induce niya. Ikaw yung tama. Mali siya. Ganun ba yun? So, pag hindi mo na counteract yan, talagang mangingibabaw sa iyo yung pride, hindi yung pagpakumbaba. At kagaya din nito sa sinasabi niya kay Peter na
nagsabi si Peter na dapat hugasan din siya buong ng katawan. Hindi lang yung paa. Pero sinabi ng Panginoon natin, hindi na kailangan dahil malinis ka na maliban lang doon sa maliban lang na lahat hindi ka malinis. So siguro ang maano ko dito sa aking mga pagninilay, ang malinis na is yung, I think is yung baptism. Siyempre nabaptismuhan na tayo, malinis na tayo, pero may pagkakataon na yung paa natin symbolize na magkakakamit tayo ng kasalanan. So every time na magkumit tayo ng kasalanan ay dapat hugasan natin. Yun ang symbolism na sa aking pagninilay na yung paghugas ng paa ay yung kasalanan natin na nagawa. Kasi in baptism na nalinis na tayo, so pero nag-commit pa rin tayo ng kasalanan, yun yung sa paghuhugas ng paa natin. So itong gospel na ito sa araw na ito ay talagang napakagandang pagninilayan at may i-apply natin sa ating buhay, lalo-lalo na yung mga pinaka point dito yung humility, yung pagpakumbaba. Kasi sa pagpakumbaba, you are exalted by God. Nakikita niya kung anong klaseng pagpakumbaba diyan sa puso mo, sa isip mo, mababasa niya rin. So you are rewarded to eternal life. Pero yung pagpakumbaba na yan minsan ay nahahaluan ng inducing ng devil na kalaban natin. Pero kaya nga sa sinasabi ko na ang panalangin yan ang isang malaking armas natin, our weapon to defeat this induced power of the devil. Sana sa umaga nito dyan sa Pilipinas at gabi sa Israel, sa hapon dito sa US at Canada, ang ating manunod ay sana'y nakapulot kayo ng kahit na katiting na inspirasyon or encouragement sa aming mga pagnilay-nilay at sana'y ang mahal Panginoong Hesukristo sa paghugas ng mga paa ng kanyang mga disipulo ay mahugasan din tayo sa ating mga kasalanan. Sa muli, maraming salamat at God bless us all. Okay, maraming salamat at God bless po, kapatid na Yor. At ngayon, pakinggan natin yung kapatid natin, Salde Supinggid. Ay, hello po. Mamaya kanina tapos na po ako na greetings. Pasensya na yung paliwanag ko dahil utal-utal ako sa Tagalog. Yung kumbaga, mahina yung internet ko sa otak, no? Maglo-loading pa pag-translate ng Tagalog. Pero ganun pa man, Don't worry. sa salita ng Diyos, kahit mahirapan pa tayo, no, ipagpatuloy pa rin natin. Yung sa Ebanghelyo nga natin ngayon, maganda yung mga na-share natin sa ating mga kapatid, no, na si Bro Romy, Bro Yor, no, Bro Tim Rebilla, na kailangan talaga natin ay humble sa ating sarili, no. At nababasa natin na ating Panginoon talaga ay na ginawa niya sa kanyang apostoles na hinugasan yung mga paa niya. Yun yung ma-share ko dahil grabe yung pagkumbaba sa ating Panginoon, no? Simula pa po ay nagpakumbaba na siya sa ating Diyos, no? Kahit siya mabasa natin sa Pilipos, no? 6 verse 2 chapter 2 verse 6 to 8, no? Kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipagpalitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ko sa siyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Pinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, magkumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus, no? So, simulat sa pulay ng pagkumbaba ng ating Panginoon. Pagkatapos ng naging tao na siya at nagpakumbaba pa rin siya sa kanyang mga apostoles, no? At hinugasan ito ng kanyang paa. Sa akin lang po ng ating Ebanghelyo ngayon, na kahit ano pa man ang mararating natin, na tayo po ang madagdagan ng mga kaalaman na bigyan tayo, nagsubaybay sa atin ng banal na Espiritu, kailangan pa rin natin
kahit makaharap man natin ang mataas sa atin o mababa man sa atin yung mga mahihirap, kailangan pa rin natin magpakumbaba, no, na mag-share sa magandang balita ng ating Panginoon. Dahil po, yun po ang utos ng ating Panginoon, magpakumbaba, no, magmahal, mahalin ang isa't isa. Kaaway man yan o hindi, dapat natin mahalin at magpakumbaba sa kanila. No, sabi nga sa punto por punto ng ating programa, Team Maria, Fight Team Maria, be filled with a humble heart. Sana po kailangan natin na nilayan ang ebanghilyong ito na sa atin, no, sa ating mga Catholic faith, no, sa mga dumala sa ating simbahan, no, sana ay humble tayo, gayahin natin ang ating Panginoon, no, kung ano ang ginagawa niya, na nakita sa atin kung gaano ka-humble, no, na Diyos pa siya, tinanggal niya ang pagka-Diyos at na maging tao, nang naging tao pa siya, no, nagpakumbaba pa siya sa kanyang mga apostoles. Ito yung pankita niya sa mga apostoles kung paano magpakumbaba kahit mataas ka pa, kahit ano pa ang rank mo, no, sa salita ng Diyos, kailangan tayo magpakumbaba at iwasan natin, no, na magmura, no, kasi yun ang hindi sa Diyos ang mga bagay na iyon, na dapat po ay ano natin sa ating isip na mga CFD, na kailangan palagi nating isipin itong ebanghilyong ito, kung paano tayo magpakumbaba, no, paano tayo mag-share na walang masaktan, no, hindi sila ma-offend. Sana, pero ganun pa man, tao lang tayo, no, sabi pa nga ni Jesus, nilinis na niya, no, pero may pa, sabi niya kanina, tama din yun sabi niya Bro Yor kanina, na nilinis na pero hindi lahat ay malinis, no, sapagkat tayo muling makasala, na sabi pa nga ni Bro Melchor na hanggat dito pa tayo sa lupa, tayo ay magkasala, no. Sana po ay nakabigay ako ng sa reflection kong ito, at kayo na po ang mag-unawa sa akin, dahil talo-talo ko. God bless sa lahat, mga sisters and brothers. Back to you, Bro Romel. Okay, maraming salamat mga Kap Romy, Kap Romel, Kap Yor at Kap Zaldi sa inyong napakagandang reflection para sa madaling araw na ito. At greetings muna, no. Magandang umaga kay Dominga Mercado at Brother Ferds na nag-comment na sa ating live, pero meron tayo ngayong 11 concurrent viewers. At sa atin Facebook din po na nakasubaybay ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga po, no, sa mga kapatid natin dito sa Zoom. Magandang Bokar Tube, Brother Saldi, Ereb Tube kay kapatid na Tem Revilla, at Churaim Tubim kay kapatid na Romy at kapatid na Yor. So, ngayon, napakaganda talaga at napakalinaw naman yung mga sharing ng ating mga kapatid. Dadagdagan pa natin ng pagninilay ito. Babalikan natin, Kap Saldi, yung Juan 13:2. Yung Juan 13:2. Opo. Yes. Kama na, bro. Share ka muna. Dapat ito. Juan 13:2. Yan, bro. Basahin ko, bro. Sige po. Sa panahon ng hapunan, inilagay ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote, na ipakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Yan. Sa panahon ng hapunan, inilagay ng Diablo sa isip ni Judas. Sa ibang version, bro, ibang salin, yung nakasulat kasi dito, bro, ay ganito.
habang naghahapunan sila nang maitanim na ng demonyo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya. So, itinanim ito sa puso talaga ni Judas Iscariote dahil sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 7:15, hindi yung mga pumapasok ang nagpapadumi sa tao, kundi yung lumalabas. Dahil yung sabi niya dyan sa 7, sa Marcos 7, sinabi rin dyan na yung nagpapadumi ay yung lumalabas sa puso ng tao, no? Sa puso kasi naggagaling sa puso ng tao ang lahat ng mga pagkakasala, yung pangangalunya, yung pagnanakaw, ganun, yung mga deeds, no? Mga gawaing hindi maganda ay nanggagaling yan sa puso. Kung pagninilayan po natin mga kapatid, no, si Satanas o yung Diablo ay talagang nakatanim, no, sa puso ni Judas. Ano ang nagiging resulta nito at bakit kaya madaling natatamnan yung puso ni Judas? Maging ito man ay isa sa mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, bakit nalagyan ang puso ni Judas ni Satanas? Basahin natin yung Jeremias sa 17 at ang talata po ay 9. Ito po yung ating mababasa sa 17:9 ng Jeremias. Jeremias. Ang puso ay ang pinakamandaraya sa lahat ng napakasama. Sino ang makatuturok nito? No. Ang puso or the heart is a very deceitful, no? Napakamandaraya po according sa Jeremiah chapter 17 verse 9. The reason why ang pusong ito ang pinasukan ng Diablo o ni Satanas kay Judas upang ang ating Panginoong Jesucristo ay kanyang maipagkanulo, no? Pinasukan talaga ang puso. Ngayon, dahil sa pinasukan ito, marami yung pwedeng itanong natin. Di ba kasama siya palagi ng ating Panginoong Jesucristo? Paano nadaya yung kanyang puso? Eto, sabi kasi dito sa Santiago 1:21, ang dapat nang itanim natin sa ating mga puso ay dapat ay ganito. Hindi enough na sumasama tayo, hindi enough na nagsasamba tayo, hindi enough po na we are praying. So hindi po yan enough, no? Kailangan po ito yung itanim talaga natin sa ating mga puso. Santiago 1 at ang talata natin ay 21. Kaya't itakwil ninyo ang hindi malinis at pangkabaluktutan at tanggapin ng buong hinuhod ang salitang itinatanim sa inyo na siyang makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Ito, basahin natin bro. Sige. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asat. Magpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makapagligtas sa inyo. Yan. Klarong-klaro po dyan. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang inyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makapagliligtas sa inyo. Kailangan mapagpakumbabang tanggapin natin. Paano naman kapag walang humility, no? Paano natin matatanggap ang salita ng Diyos kung para sa atin, tayo na yung pinakamagaling sa lahat ng mga magagaling? Paano natin matatanggap yung correction sa atin kung tayo na yung pinakamagaling sa lahat ng mga magagaling? Hindi ba? Paano natin makikita yung pagpupuna sa ating kamalian kung hindi natin kayang magpakumbaba upang matanggap ang salita ng Diyos na itinatanim sa ating mga puso? So mga kapatid,
Yan po ang dapat nating pagnilayan sa ating buhay, sa ating mga sarili, no? Hindi lang po kasi applicable yan, yung tinanim sa puso ni Judas Iscariote ay sa kay Judas Iscariote lang. Maging sa atin paminsan-minsan mga kapatid, pagnilayan din natin yung ating mga buhay. Tayo ba ay totoo at genuinely serving the Lord o baka tayo ay katulad na nga ni Judas, kasama nga ng Panginoong Kristo pero hindi para kay Kristo. Kasi ipinagkanulo niya pa nga ito. Kasama palagi ng Panginoong Kristo at one of the 12 apostles, si Judas Iscariote, pero bakit hindi na itanim sa kanyang puso? Alalahanin po natin yung parabulo sa binhi. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, apat yung napuntahan ng binhi. May nalaglag sa daan, may nalaglag sa batuhan, may nalaglag sa damuhan, at may nalaglag sa mabuting may naipundar talaga sa maganda at mabuting lupa. Yun. Kapag ang salita ng Diyos, ang Word of God ay naitanim talaga sa ating puso, katulad tayo ng magandang lupa, na itong salita ng Diyos ay tutubo at mamumunga ito. Pero kapag tayo ay hindi, naitanim sa ating puso yung salita ng Diyos, baka magiging delikado yung ating sitwasyon niyan. Baka pwede pa tayong maging katulad ni Judas Iscariote niya na pwedeng pasukan yung ating mga puso upang gumawa ng mga kasamaan. Take note, sabi ng Panginoon, nanggagaling talaga sa puso natin yung mga kasamaang ginagawa ng mga tao. Kung itong babasahin natin sa Marcos 7, basahin nga natin yan, brother, sa 20, 26 o 19. Marcos 7. Marcos 7. Marcos 7. 19, bro. Marcos 7, 19. 19 lang ba, bro? 19 muna basahin natin. Sige. Aking babasahin ang Marcos chapter 7, verse 19. Sapagkat hindi naman iyon pumasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idudumi. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Yon, take note hindi naman yun pumasok sa kanyang puso. Sa 21, bakit yung pinakapunteriya dyan, yung puso? Sa 21, basahin natin. 21, ipagpatuloy natin sa verse 21. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, magmumula ang masamang isipang nag-uudok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay. Patuloy. Patuloy sa verse 22. Mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmayabang, at kahangalan. Yan. Nagmumula talaga sa puso ng tao. The reason why, kailangan yung puso ng tao na siyang deceitful, na pwedeng pasukan ng diablo, ng kaaway ni Satanas, ay dapat matamnan o mataniman ng salita ng Diyos para hindi makapenetrate yung kaaway sa ating mga puso. Kaya nga mga kapatid, tignan natin mabuti at pagnilayan natin yung ating mga sarili. Tayo ba ay hindi naging katulad ni Satanas o ni Judas na tinamnan yung puso ni Satanas? Tignan natin yung ating mga sarili. Tayo yung makakasugot yan. Bakit? Are we really listen to the word of God and do it? No? Totoo ba talagang nakikinig tayo sa salita ng Diyos at ginagawa natin ito? Kasi kung hindi, baka ibang salita na yung nakatanim sa atin. Yan. Tapos, punta tayo, brother. 3 messages ng ating Ibanghilyo ngayon. Juan 3 messages. Juan 3 messages. Juan 3 messages. So bro, Juan 3 messages bro. Basahin natin sa Juan chapter 13, verse 10. Sumagot Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa,
maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na subalit hindi lahat. Yon, take note. Kayo ay malinis na, subalit hindi lahat. Ito po, tingnan natin, gumamit yung Panginoon ng isang yung paghuhugas ng paa, tanda ng kanyang pagpapakumbaba sa kanyang mga apostoles, no? At sinabi niya, ang lahat ay malinis na, kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Meaning to say, mayroong hindi talaga malinis. Ang tanong, paano nga ba ito nililinis ng Panginoon? Yung mga taong sumusunod sa kanya. Pakinggan natin yung Panginoong Jesucristo sa 15:3 ng Juan. 15:3. 15, basahin Tres. natin sa Juan 15:3. Lilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Yon, by the word of God, no? Nalilinis talaga. So kailangan talaga para itong puso natin na napakarumi, no, ay malinisan, kailangan talaga tanggapin natin yung salita ng Diyos na siyang makapaglilinis sa atin. At ayon nga kanina kay Santiago, sa Santiago 1:21, itong salita ng Diyos na talagang makapagliligtas sa atin. Makapagliligtas sa atin na hindi tayo mapasukan ng dyablo sa ating mga puso. Klarong-klaro po yan. Dapat nating pagnilayan yan. At sa dalawa na lang yung i-share ko. Sa 13 verse 14 ng Ebanghelyo natin. Kailangan tayo, 13 verse 14. We should to serve one another. No, kailangan pagsilbihan natin yung isa't isa. Kung sa hiligayon pa, mag-alagaray kita. No? Yun ang dapat natin gawin. Babasahin ko, bro. Mm. Basahin natin ang ating Ebanghelyo, no? Na Juan verse 13, chapter 13 verse 14. Dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay hugas ng iyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Dapat ninyong gawin ito sa isa't isa. So kailangan tayo serve sa isa't isa. Kaya nga meron diyang kanta, no, na walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. It is very true na talagang meron tayong pananagutan sa isa't isa. Kaya nga, wag tayong mag-isip lang palagi sa ating mga sarili. Tulad nga ng na-share kanina ni Brother Romy na yung Bonorges, no? Yung si San Juan na naglapit yung kanyang ina na asawa ni Cleopas, no? Naglapit sa ating Panginoong Jesucristo at hiningi yung pwesto. Sabi ng ina, kung ikaw ay maghahari na, paupuin mo sa isa sa kanan mo at sa kaliwa ang aking mga anak. Yun yung hiningi, posisyon, no? Pero hindi dapat ganito yung sa atin mga kapatid. Kundi dapat pag-serve, no? Genuine service. Bakit? Ano ba yung purpose nitong pag-serve natin? Pag-offer natin nating mga sarili para mag-serve sa Panginoon. Ito po ay nagpapakita ng genuine o ng tunay at totoong pagsamba natin sa Kanya. Roma 12:1, basahin natin, sabi ni San Pablo dito. Roma 12:1. Roma 12:1. Basahin natin sa Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masamang habag ng Diyos sa atin. Masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y makikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yan, kailangan talagang ialay natin, ihandog natin yung ating mga sarili bilang handog, no, na buhay, banal at kalugod-lugod. Kasi ito yung tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya nga, kailangan tayong mag-serve sa isa't isa. No? Kasi yung Panginoon natin, sabi niya,
I did not come to be served, but to serve. Hindi ako napunta sa mundong ito para pagsilbihan, kundi upang magsilbi. Kaya pinagsilbihan ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang mga apostoles, no? At yung ginawa niya, according sa ating ebanghelyo na pinagninilayan sa 13 versikulo 15, yan ay ang pagpapakita na siya ang ating role model, no? Dapat tularan. Ito yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na dapat gawin natin, mga kapatid. Dapat natin siyang tularan. Kaya nga, anuman ang magiging sitwasyon natin sa pag-serve sa ating Panginoon, saan man tayo abutin ng ating pag-serve sa Kanya, huwag nating kakalimutan na hindi tayo dapat makalimot sa ating kapwa, no? Serve one another and be a role model. And kailangan nating pagsumikapan na hindi tayo pasukan ng kaaway sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos na itinatanim mismo sa puso natin. May God bless us all. Sa Diyos ang lahat ng papuri at kadakilaan. Amen. Okay? Baka meron pang kayong gustong last word, last message, karagdagan? Sige, ako mauna. Hindi, may kunti pa. Ako una, kunti lang. Tama yung mga sinasabi ni Bro Romel, no? Napakaganda. Parang talagang patalim na tumutusok sa puso mo, yung mga sinasabi, di ba? Kung pagnilay-nilayan lang natin, so, malaking yun, tama sa atin yun. Pag tayong nakagawa ng kasalanan. Kaya yung sa pagpakumbaba at saka yung pagtulong sa kapwa, pag-alala, ang puso natin ay sa pagtulong sa kapwa malaki, hindi kailangan na malaki ang naitutulong mo sa kapwa mo kung yan ay hindi galing sa puso mo, di ba? Gaano man yan kaliit, kung galing sa puso mo, nakikita ng Panginoon yan. Kagaya nung isang reflection ko lang na may nagsabi sa akin na, don't worry, I am your, nasa likod ba ako? Sabi ko, paano? Nasa likod ka nga, sumasakay ka, kaya nga lalong bumibigat yung problema ko kasi nakasakay ka sa likod ko . So, sabi ko, wag naman ganun, nasa likod nga, kung ikaw, pero lalong ka pang pabigat kasi nakasakay ka . Wag ka munang sumakay, alalayan mo lang ako. So, ganun din sa ating pagtulong sa ating kapwa o makapagbigay tayo ng kung anong mga pangangailangan o financial pero lalo na ang financial is secondary na lang yun . Kailangan din natin talagang tumubo sila sa spiritual. Kahit paunti-unti lang kung i-share natin yung buhay natin kung paano tayo binago ng Diyos para sa pamumuhay din nila hindi rin sila bumigat na walang sumasakay sa likod nila. So siguro mga kapatid, yun ang aking munting may dadagdag at maraming salamat and God bless us all always. Maraming salamat. At Amen. ito si Brother Romel Timbrevilla may dadagdag ito. Marami talaga kung may panahon pa. Inabanggit kanina ni Bro Romel Palma. Marinig ba ako ba, bro? Yes po, yes po. Okay. Ayan. Yung yung dito sa dulo ng gospel sa nabinasa kanina, yung I have given you a model to follow. So that I have done for you, you should also do. So kung basahin mo itong mga mula sa unang binasa, sa ating pagsusumikap sa tulong ng Panginoon, ay magagawa natin ito. Kaso lang minsan, yun ang sabi ni Bro Romel na minsan, ang habol natin ay ang posisyon o para sa ating sarili. Yun nga po na binanggit ng Panginoon rito na dumating siya rito sa mundo, hindi napagsilbihan. Nabanggit ni Bro
Romy kanina, kundi magsilbi. So, yun nga po na ito palaliman natin na yung hindi lang basta-basta ang pagsilbi. Yun nga ang iba, ayaw na nga magbanggit ng kanilang pangalan kung sila ay nagtutulong dahil sabi ng Panginoon na kung magtulong ka ay hindi malaman ng iyong kanan ang ginagawang mabuti ng iyong kaliwa. Dahil minsan, pag nakilala tayo, minsan may mga negative at positive itong mga bagay na alam naman natin na minsan ang pagkaintindi ng salita ng Panginoon ay ginagawang literal. At kung yun nga sabi ni Bro Yor kanina na alam niya na nakasakay na sa likod, natural mabigat. Dapat din natin ipaalam sa iba na hindi lamang na kasi ang punto rito ng Panginoon na magtulungan, hindi pabigat sa bawat isa. Kasi kung nagtutulungan po tayo ay magaan itong mga bagay, lalo na sa balikan natin yung binanggit ni Bro Romel Palma kanina na madali tayong pasukin ng kaaway kapag hindi naihanda na ating mga puso. Ngunit kailangan din natin ang mga paghanda ng ating sarili kasama na sa pagdadasal ng ating mga kapatid sa Panginoon. Yun lang po ang dagdag ko sa oras na ito. Maraming salamat. God be praised. Amen. Back to you, Romel. Okay, ito si Brother Romy, baka may dadagdag. Kaunti lang din. Madami, napakaganda yung share ni Brother Romel Palma eh. Talagang sapul eh. Sabi nga ni Brother yung sapul na sapul eh. Ika nga kung pag-ibig pa yan, yung Cupido, talagang target eh. Nasa buhay. Pero may kaunting kadagdagan din ako. Yung, sabi kasi ni Brother Romel, bakit doon puso ang binanggit? Kasi mga kapatid, the core of humanity, ang pinakaibutura ng pagkatao natin, yung puso eh. And then saan nagmumula yung pag-ibig? Sa puso. And then kung balikan natin ang gospel, mga kapatid, sa chapter 1, nandoon eh. Sinabi ng chapter 1, bahagi sa verse 1, sorry. Sa binasa nating gospel, bahagi ng verse 1, sabi niya, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. Tayo yun eh, nasa sanlibutan. Yeah. And then ngayon, ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Up to the end. Ibig sabihin talaga, may kasibihan nga, love is conquers lahat, talagang mapagtagumpay na pag-ibig. Kasi kapag walang pag-ibig, kaya nga yun ang, yun ang pinaka number 1 nga tinuturo ng ating Panginoon eh. Yung the greatest commandment of Jesus Christ. Ano bang pinakamahalagang utos niya? 2 lang yun eh. From 10 to 2, naging 2 na lang eh. Love your God, love your neighbor. Kasi kapag may pag-ibig ka, magawa mong magpapakumbaba, magawa mong magpapatawad. Nandoon na lahat eh. Hindi ko napabain kasi kapag i-expound to natin, napakahaba to eh. Kaya lahat, kapag may pag-ibig ka, lahat magawa mo para sa iyong kapwa at para sa ating Panginoon. And then sabi nga ni Brother Yor kanina, pabigat eh, may nakasakay sa likuran ko eh. Hindi ganoon ang Panginoon. Ang Panginoon hindi sumasakay sa atin kung hindi siya ang nag-aakay sa atin. Binuhat niya tayo, kung matandaan niyo yung footprint of the Son, di ba? In any troubles in our life, akala natin wala na tayo, wala na ang Panginoon sa atin kasi yung apak sa buhanginan, akala natin sa atin na lang yun eh. Nag-iisa na lang tayong naglalakad sa kabighatian ng buhay natin. Yung pala hindi na yun apak natin, apak na ng Panginoon dahil buhat-buhat na tayo ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Amen. Amen.
Napakaganda. At ikaw, kapatid Ganda na natin. Saldi, baka meron kang idadagdag kahit Sa atin, ako, idagdag ko bro, ano na lang bro, kailangan natin mag-prayer everyday, no? Rosary na binibigay sa atin kung paano tayo manalangin. Yun po idagdag ko lang bro kasi anong oras na natin is lumagpas na tayo konti. Okay. Maraming salamat po at napakaganda. Pag salita ng Diyos, parang katulad yan ng nangyari sa pagngangaral ni San Pablo, no? Kahit na umabot man ng ilang oras, no? Meron pang nahulog from the third floor papunta sa sa Yes. palapag, nahulog pa sa kakapakinig, no? Dahil yun ay nakatulog sa kakapakinig. Pero kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, no, hindi na natin namamalayan yung oras. Pero as usual, ito po ay 1 hour na pagtatalakay o pag-share lang po sa ating ebanghelyo. At last message po natin bago tayo mag-end ng ating program. Kapatid na Rumi. Salamat talaga sa pagkakataong ito na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito yung panahon na magnilay-nilay tayo eh. Ito yung pagpasok talaga. Ito yung pinakamahalagang 3 araw sa tinatawag na pinaka-importanting Holy Week. Bahagi ng Holy Week yung 3 araw. Huwebes, Bernes, tsaka yung ika nga, kung tutuusin yung pagkabuhay na, kasama doon na hanggang pagkabuhay. Kasi kung tutuusin talaga, pag nilay-nilay natin, bakit ba tayo nandito sa mundong ito? Ano bang purpose mo talaga ng Diyos sa atin? Bakit nandito tayo, nagtatyaga tayo sa buhay natin? Kahit na mahirap at marami tayong na-encounter na kahirapan sa buhay, lalo na po sa kasalukuyang pandemic, nakatayo pa rin tayo. Bakit? Kasi kasama natin ang ating Panginoon sa kanyang pagmamahal, pag-ibig, at ipinako siya sa krus para sa ating lahat. Okay, maraming salamat. At kapatid na Romel T. Maraming salamat mga kapatid ko sa Ebanghelyong sa madaling araw. Nakasama ko sa Zoom. Ganun din po sa nanonood, sa nagsusubaybay at nagsusubaybay sa Zoom, sa Facebook at sa YouTube. Alam po namin na kahit hindi namin babanggitin, may napulot kayo na aral sa araw na ito. At sana po ay pagsisikapan po natin na magawa po ito. Kahit mahirap, ngunit walang imposible sa ating Panginoon. Submission lang po ng ating sarili at hingin natin ang kanyang pagsubaybay at pagtulong sa atin sa lahat ng oras. Para magawa po natin ang gusto niyong ipagawa sa atin. Yan lang po at maraming salamat po. Boker Tov Pilipinas, Yom Tov buong mundo, Laila Tov po dito sa Israel. Back to you, Bro Romel. Okay, Yom Tov, good day, no, sa buong mundo. At maraming salamat. Kapatid na Yor. Inaantok na si Bro Romel kaya Laila Tov na. Maraming salamat po Bro Romel sa ating mga kasama, Bro Romel Timbrevilla, Bro Saldi at saka si Brother Rome. Masasabi ko lang itong panahon ng Kwaresma or ito bukas ay papako na sa atin sa krus. So wag nating kalimutan dahil sa pagpakumbabaan ng ating Panginoon. Amen. Nandito siya. His love for us. His love for us. Nandiyan siya. Tayo man ay makasalanan, pero sabi nga, as water drips on the stone or the rock, ay mabubutas din sa unti-unti. So, hindi madali yung natin balik sa Panginoon. Alam na Panginoon yun, mahirap pag nandyan na tayo sa malalim na sitwasyon ng kasalanan. But, open hands, nandyan siya, handang tumanggap. Hindi madali, pero sikapin natin na makabalik sa kanyang kawan. At maraming salamat po sa lahat. Okay, maraming salamat. At ikaw naman po, Kap Saldi. Yes, magandang umaga, hapon at gabi sa ating lahat, no? Huwag po natin kalimutan mga sisters and brothers na mag-confess, no? Dahil ito po yung talaga natin.
kailangan nating pakumbaba ang ating sarili sa ating Panginoon. No? Siya nga po nagpakumbaba rin. No? Dapat sundin natin siya na magpakumbaba. No? Maraming salamat sa inyo. Nakasama ko, mga kasamahan ko sa aming pumunting programa Ebanghelyo sa Madaling Araw, sa YouTube, sa Facebook. No? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless us all. Okay. Maraming salamat po sa nakapasok sa ating YouTube channel. Maraming salamat po kay na Brother Yor, Brother Saldi, Brother Romel Timrevilla, Brother Romy, at sa kay Shipot LC, Brother Ferds, sa lahat po ng nakakatangkilik po sa atin, sumusubaybay po sa atin. Dito po sa 14 concurrent viewers natin, magandang umaga po. At nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po natin si kapatid na Yor sa ating pong closing prayer. Kap Yor. Maraming salamat, Bro Romel. Let us put ourselves in the presence of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. O Panginoon naming Ama, kami nagpapasalamat sa iyo sa mga pagkataon na ito na kami ay nagtipon-tipon para pagnilay-nilayan ng iyong mga salita. Sana'y nandyan ka palagi sa amin, na gumagabay sa araw-araw naming pamumuhay, na sumusikap na maituwid ang aming sarili. O Panginoon ko, gabayan mo rin ang aming mga pamilya, yung mga malalayo naming mahal sa buhay, ang lahat ng mga OFWs na nagsisikap para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Sa panahon ng pandemya na ito, o Panginoon ko, palalayan mo kami at palakasin mo ang loob namin na itong pandemya na ito ay hindi hadlang para kami ay lumapit sa iyo, dumulog sa iyo. At sana'y bendisyonan mo kami ng malakas na pag-iisip, ng malakas na pagtiwala sa iyo para ang challenge ng pandemya na ito ay aming malalampasan. Ama namin sa langit, itong aming panalangin ay aming dinudulog sa pangalan ng iyong anak ni Kristo, kasama ng kanyang mahal na ina, na aming ina, Virgin Maria, at kay Saint Joseph na kanyang ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.